Noli Me Tangere, unang kabanata. Magandang buhay! Maligayang panonood mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang unang kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang Isang Piging. Sa araling ito ay ibabahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman, ang mga tauhan, ilan sa mahalagang pangyayari sa kabanata at ang mga isyu na nangingibabaw sa kabanata. Mga tauhan, Kapitan Tiago ang nag-anyaya ng isang salasal, Tia Isabel ang nagtagpangasiwa sa handaan. Padre Sibayla, parang Dominikano na formal at maingat sa pananalita. Padre Damaso, matandang pari na masalita at mabilis kumilos. Teniente Guevara, tenyente ng mga Guardia Sibil. G o Ginoong Laroja, kastilong dumalo sa Piging, mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina. Mga mahalagang pangyayari, ang pagkalat ng balita tungkol sa gada na Piging sa bahay ni Kapitan Tiago. Ikalawa, ang pagdalo ng mga kilalang panauhin sa Piging. At ikatlo, ang pagtitipon na isasagawa para sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra. Mga isyong nangingibabaw sa kabanata. Una ay ang estado ng buhay ng mga Pilipino. Ikalawa, ang pagkakalipat ni Padre Damaso matapos ang kanyang mahabang panahon ng pagiging kora paroko sa San Diego. At ikatlo, ang estado ng ekonomiya ng bansa. Ngayon ay dumako tayo sa kapanapanabik na bahagi ng ating talakayan, ang Kabanata 1, ang Piging Buod. Isang marangyang salusalong ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na popular sa taguriang Kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang Anluwage, nakarating ng ilog Binondo. Ang paanyaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Bawat isa ay gustong dumalo sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nang gabing iyon, dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan, puno ang bulwagan. Ang nag-iistima sa mga bisita ay si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may bahay. Kabilang sa mga bisita si Teniente Guardia Sibil, Padre Sibayla, ang kora paroko ng Binondo, si Padre Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng mga Indio. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan nang nabanggit ng dayuhan ang tungkol sa monopolyo ng tabako na ilabas ni Padre Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Niliwak niya ang mga Indio. Ang tingin niya sa mga ito ay hamak na mamababa. Ang ginawa ay itinuturing na isang kabuktutan ng Kapitan General, kung kaya inutos nito ang paglilipat ng ibang parokya ng paring Franciscano bilang parusa. Nagpupuyo sa galit ang pari kapag naalala niya ang mga kasalutang nawaglit. Iniwanan na ng tenyente ang umpukan pagkatapos nitong makapagpaliwanag. Sinikap ni Padre Sibayla na pakalmahin ang loob ni Padre Damaso. Lumawig muli ang talakayan, dumating ang ilan pang mga bagong panauhin. Ilan sa mga ito ay ang mag-asawang sina Dr. De Espadaña at Doña Victorina. Sa kabanatang ito, naglalarawan si Rizal ng pagbabalik ni Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Matapos ang 7 taon niyang pag-aaral sa Europa, bumalik siya upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap para sa kanyang bayan. Ginanap ang isang malaking salo-salo sa kanyang pagbabalik. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagtatalakay ng mga tema ng kawalang katarungan sa kolonyal na sistema, ang tunggalian sa pagitan ng mga mananakop at mga sinakop, at ang pakikibaka para sa kalayaan at katarungan. Mga tulong sa pag-aaral, marangya, nangangahulugang maayos o maganda, panauhin, nangangahulugang bisita, kabatiran, nangangahulugang kamalayan o kaalaman, kabuktutan, nangangahulugang kasamaan, nagpupili sa galit, o ibig sabihin ay inis na inis. Maraming salamat. Naway may natutunan kayo sa video ito.